Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Tayo muli ay magkakaroon ng ating daily words of encouragement sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos. Salamat po sa pagkakataong ito. Muli kami makakapag-aral ng inyong salita. Pagpalaan niyo po ang makikinig live o replay ay kayo po ang mag-bless at tumugon sa aming pong mga pangangailangang spiritual Ama. Patawad din po sa lahat ng pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Dito muna po tayo sa Ecclesiastes chapter 12 verses 8 tapos 13 and 14. Sabi ng Bible, "Vanity of vanity, saith the preacher, all is vanity." And then dito sa 13 and 14, let us hear the conclusion of the whole matter. "Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil." So, vanity of vanity, siya po ang pag-aaralan po natin. Alright? So, pag sinabi mong vanity, yung walang kwenta. Alright? So, walang kwenta, sabi ng Bible, of vanities, walang kwenta, at sa lahat, ng mga nakita ni King Solomon dito sa lupang ito. So pag-aaralan po natin, bakit niya po kaya nasabi na vanity of vanities? Kumbaga, wala namang essence sa kanyang buhay ang mga nakamtan ni Hari Solomon dito sa lupang ito. Kumbaga, lahat ay sabi niya mawawala. Alright? So vanity of vanities. Kilala po natin si Hari Solomon na siya po ay pinakamayamang during his time at pinakamatalino sa lahat ng tao during his time. Binansagan nga po siyang wisest on earth ever live. At kung karangyaan, nasa kanila lahat ng karangyaan ng sanlibutan. Kung material, nasa kanya lahat. Kung pera, nasa kanya lahat. Yung sabi nga, I see all things under the sun. At siya din ang nagsabi na there is no new thing under the sun. So kung meron man dinidesire ng isang tao na makuha sa lupang ito, lahat po ay nasa kay King Solomon. Kahit po sa asawa, sa totoo lang, sabi ng Bible ay meron siyang 700 wives at 300 concubines. 1,000. Oo. So naranasan niya po lahat ng mga bagay na yan. Kaya nga po, dahil na dumaan po sa kanya ang mga ninanais ng isang tao, nagkaroon po siya ng conclusion dito at sinabi niya, mga walang kwenta ito sa akin. Vanity of vanity, saith the preacher, and that is Solomon, all is vanity. Walang kwenta lahat ng bagay. Pera, ari-arian, kayamanan, lupa, anuman bagay na nasabihin mo kay King Solomon, nasa kanya po lahat yan eh. Kaya kalaan niya, nakapagpatayo siya ng templo at during his time at napaka-expensive na building yan for the glory of God. Kaya alam niyo po bakit niya nasabi ito at nagkaroon siya ng conclusion dito na let us hear the conclusion of the whole matter. So dinggin natin ang conclusion, lahat ng bagay sa lupang ito, sabi niya. So ang nagsasalita ay, tandaan niyo po, si King Solomon na naranasan, nakamtan lahat ng gusto ng tao sa lupang ito. Pero may conclusion siya. Parang pag tayo po ay, nung nag-aaral po tayo, di ba, may laboratory po tayo, I therefore conclude, kumbaga summary ng lahat ng ating pong napag-aralan. Ganuti rin po ang sinasabi niya. Dahil nakita ko lahat, all is vanity. Ito ngayon ang dapat nyong i-consider, sabi niya. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. Ito ang whole duty ng tao. Fear God, keep His commandments. Bakit? Verse 14. For God shall bring every work into judgment. Dadaan po tayo sa hukuman ng ating Panginoon sa langit balang araw, with every secret thing, kahit hindi yan nakita ng tao. So maaring hindi nakita ng tao yan, pero nakita ng Diyos yan. Whether it be good, sabi ng Biblia, or whether it be evil. So good or evil,
Basta lahat ng naranasan natin at ginawa sa lupang ito, dadaan po tayo doon sa hukom ng Diyos sa langit. Oho. Kaya nga po pinapaalalahanan tayo ni Hari Solomon dito na habang buhay tayo, kapatid, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Yan ang conclusion ng whole matter. Lahat ng bagay sa lupang ito. Fear God. At alam niyo po, hindi lang po advice ni Hari Solomon to bilang hari na wisest on earth ever live. Ito rin po ay inspiration ng Holy Spirit kay Solomon nung isulat niya po ito. Ito po ay salita ng Diyos mismo. Alright? Kaya't salamat sa Panginoon kung pinagpala ang buhay natin, nakapag-aral ka, nakapagtapos, nag-graduate, may masteral, may doctoral, may trabaho, may negosyo, may pera, merong mga material na bagay sa lupang ito. Pero kung hindi ang gagamitin, ang buhay natin ay hindi gagamitin to fear God and He keep His commandments, sabi dito, magiging walang kwenta po yan. Bakit? Kasi po, all is vanity, sabi ni King Solomon. Tandaan natin, ang mga bagay sa lupang ito, temporaryo lamang. Pag hindi ginamit sa Panginoon, ay mamamatay po tayo, mawawala yan, maiiwan natin sa lupang ito. Pagharap natin sa judgment ng Diyos, anong tatanungin niya? Hindi po yung educational attainment ng tao. Hindi po yung pera sa bangko. Hindi po tatanungin ng Diyos kung ilan ang bahay, sasakyan natin. Ang tatanungin ng Diyos, ay ginamit mo ba yung mga pinagkaloob kong biyaya sa'yo for my glory and honor? Ginamit mo ba yung mga time, talent, and treasure mo to fear God? Diba? To keep His commandments. Sapagkat binigay po ng Diyos yan, para sa kanyang kapurihan. Alam po natin that sabi ng Book of Revelation doon sa 4:11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things. Create mo lahat ng ito for your glory and honor. So ano man pong kinakamtan po natin ngayon ay pinagkaloob ng Diyos, gamitin sa glory ng Diyos. Kung matalino ako sa eskwela, gamitin mo to be a witness to your classmate. Hindi ka lang estudyante to gain secular knowledge, but to be a witness of the grace of the Lord Jesus Christ. So kung binigyan ka ng Diyos ng talino, gamitin mo yan sa ikakapuri ng Panginoon. Kung binigyan ka ng Diyos ng pagpapalat, biyaya, gamitin mo yan sa kapurihan ng Diyos upang magkaroon po yan ng tinatawag nating eternal value. Sapagkat anuman ang ibinigay ng Diyos sa atin na hindi ginamit sa kanyang kapurihan ay walang eternal value, temporal yan, mawawala. Yun yung sinasabi ni King Solomon na all is vanity, saith the preacher. Walang kwenta ang lahat ng mga bagay nito. Pero kung ginamit, ang time, talent, treasure at lahat ng yan binigay ng Diyos para sa ikakapuri ng Diyos, kapatid, sabi ng Bible dito, ay magagala ang Panginoon, at bakit? Sapagkat yan yung sabi niya, fear God and keep His commandment. Yung fear po dito is respect God, honor God, at keep His commandments. Ano ba yung commandments ng Diyos? Go preach the gospel to every creature. At alam natin na ang pag-preach ng gospel ay it requires yung ating pong surrender na buhay. At ganun na rin po yung ating pong pag-i-invest sa gawain ng Diyos. Pag nagamit po natin yan, matutuwa po ang Panginoon sa atin. In fact, sabi niya dito, this is the whole duty of God, of men. Ito ang duty ng tao na ibinigay ng Diyos sa atin na kinakailangan gawin po natin. Pag hindi po natin ginawa yan, when we face the judgment of God dito sa verse 14, talagang i-require niya po yan, itatanungin niya yan. Anong ginawa mo sa ipinagkaloob ko sa iyo? Kaya it's a matter of fearing God and keeping His commandments. Yan po ang ating duty sa lupang ito. Ano man po ang mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, let's make sure na nare-respect po natin, na honor natin ang Diyos, and nakikip po natin yung command ng ating Panginoon. Sabi nga ng Bible sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. Sapagkat po, pag hindi po natin ginamit yan to fear God and keep His commandment, sabi ni King Solomon dito sa verse number 8,
all is vanity, saith the preacher. Mawawala po yan, na walang kwenta, walang eternal value, masasayang po. Kaya salamat sa Panginoon sa mga paalalang ito na tunay nga na tayo po ay create ng Diyos for His glory and honor alone, and whatever He give us, mga kapatid, use it for the glory of God. At pag natuwa ang Diyos sa atin, pagpapalain po ang ating pamilya, pagpapalain ang ating pong asawa, ang ating anak, ang magandang direksyon ng ating pamilya, ay sigurado po ako doon sa kalooban ng Diyos. Why? Because following the commandments of God and honoring God is always the will of God. At nasa tamang direksyon po tayo, nasa tungo po tayo doon sa kalooban ng Diyos, kaya malulugod po siya sa atin, kapatid. So, vanity of vanities, saith the preacher. And the preacher here is King Solomon. Para hindi po masayang yan, para hindi po maging vanity yan or vain, o walang kwenta sa Tagalog, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. Okay? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang lahat ng nakikinig, saan man sila naroroon, Panginoon, at pagpalain niyo po ang kanilang pamilya, at lahat ng kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw. O Diyos, lalong-lalo ng kalusugan at kalakasan ng kanilang lupang katawan upang makapagtrabaho at makapaggawa ng mga obligations sa aming pong tahanan. Kayo pong mag-bless, Panginoon. Help us to keep our family into the right direction, into your will, O God, para hindi po namin sabihin balang araw, sayang lang, vanity of vanities, at na-miss namin yung point of life, which is to fear God and keep His commandments. And I believe through this message tonight, Panginoon, it reminds us to be able to prioritize or to align our goal, which is to fear God and to keep His commandments, so that at the end of our life, at harap po kami sa inyong judgment, masasabi namin, Panginoon, na we did follow your commandments, and you will say to us, well done, thou good and faithful servant. Salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Shoutout po Brother Clyde Manzano sa Candon, Sister Presi Garin dyan sa Mapandan, Pangasinan, at Virginia Matutino Guerrero sa Paway, Ilocos Norte. At sa lahat po ng nakikinig, sama po kayo dako ng mundo, ay ang Panginoon po ang patuloy na mag-encourage at magpala po sa ating pamilya. God bless po. See you po on our next episode. Good night po.